Nagsisimula na nga ba ang pangatlong digmaang pandaigdig? Ito ang tanong na bumabagabag sa isipan ng marami sa atin ngayon. Sa bawat balita ng tensyon sa pagitan ng mga bansa, sa bawat ulat ng bagong girian, hindi maiwasan na mangamba. Totoo bang nasa bingit na tayo ng isang malawakang gulo? Tara, pag-usapan natin yan. Sa kasalukuyan, may mga pangunahing isyu na nagiging sanhi ng alitan sa iba't ibang panig ng mundo. Ang isa sa pinakamalaking pinagmumulan ng tensyon ay ang patuloy na digmaan sa Ukraine. Nagsimula ito noong Pebrero 2022 at hanggang ngayon, patuloy pa rin ang bakbakan. Bakit ito mahalaga sa buong mundo? Dahil hindi lang ito simpleng away sa pagitan ng dalawang bansa. Nakikialam at nagbibigay ng suporta ang mga malalakas na bansa. Ang Estados Unidos at mga bansa sa Europa ay nagbibigay ng armas at pondo sa Ukraine, habang ang Russia naman ay may sariling mga kaalyado. Dahil dito, nagkakaroon ng tinatawag na proxy war o isang sitwasyon kung saan ang malalakas na bansa ay naglalaban sa pamamagitan ng ibang mga bansa. Nagpapataw sila ng mga sanksyon o parusang pang-ekonomiya laban sa isa't isa na nakakaapekto sa kalakalan at presyo ng bilihin sa buong mundo. Isipin nyo na lang, ang pagtaas ng presyo ng gasolina at pagkain ay konektado sa gulong ito. Isa pang hotspot na binabantayan ng lahat ay ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Ang China ay matagal nang iginigiit na ang Taiwan ay bahagi ng kanilang teritoryo, habang ang Taiwan naman ay may sariling gobyerno at demokratikong sistema. Nagkakaroon ng mga military exercises o pagsasanay militar ang China malapit sa Taiwan na nagdudulot ng takot at pangamba. Ang Estados Unidos ay may batas na nagsasabing tutulungan nila ang Taiwan na depensahan ang sarili nito. Kung magkakaroon ng gulo dito, siguradong madadamay ang maraming bansa. Kasama na ang Pilipinas dahil sa ating lokasyon. Ang South China Sea o West Philippine Sea para sa atin ay isa ring lugar ng tensyon. Dito, nag-aagawan ang ilang bansa sa mga teritoryo. Ang mga aksyon ng China dito ay nagdudulot ng alitan hindi lang sa Pilipinas kundi pati na rin sa Vietnam, Malaysia at iba pang bansa sa rehiyon. Ang anumang insidente rito ay maaaring mabilis na lumaki at maging isang malawakang conflict. Bukod sa mga ito, hindi rin natin maaaring kalimutan ang nangyayari sa gitnang silangan. Ang matagal ng alitan sa pagitan ng Israel at Palestine ay patuloy na nagiging sanhi ng karahasan. Ang mga bansang tulad ng Iran ay may malaking impluensya sa rehiyon at madalas na sumusuporta sa mga grupong laban sa Israel. Kapag nagkaroon ng malaking gulo dito, apektado ang supply ng langis sa buong mundo na magdudulot ng krisis sa ekonomiya. Ang mga bansa tulad ng Saudi Arabia at iba pang oil-producing nations ay mahalaga sa pandaigdigang ekonomiya, kaya't anumang destabilisasyon sa rehiyon ay may global impact. Ngayon, itanong natin ulit, nagsisimula na ba ang World War III? Ayon sa maraming eksperto, hindi pa naman. Bakit? Una, dahil sa konsepto ng Mutually Assured Destruction o MAD. Ang mga pinakamalalakas na bansa tulad ng Estados Unidos, Russia at China ay may mga sandatang nuklear. Alam nila na kung gagamitin nila ito, ang resulta ay pagkawasak hindi lang ng kanilang kalaban, kundi pati na rin ng kanilang sariling bansa at ng buong mundo. Ang takot na ito sa total annihilation ang pumipigil sa kanila na magdeklara ng direktang giyera laban sa isa't isa. Walang mananalo sa isang nuclear war. Lahat ay talo. Pangalawa, sobrang magkakakonekta na ang ekonomiya ng bawat bansa. Ang China ang factory of the world at malaking market para sa mga produkto ng Amerika at Europa. Ang Amerika naman ay isa sa pinakamalaking customer ng China. Kung magdidigmaan sila, babagsak ang kanilang mga ekonomiya. Milyon-milyong trabaho ang mawawala at magkakaroon ng global depression na mas malala pa sa naranasan natin noon. Dahil dito, mas pinipili nilang mag-usap at humanap ng diplomatikong solusyon sa kanilang mga hindi pagkakasundo. Masakit sa bulsa ang giyera at alam nila, yan. Pangatlo, mayroon tayong mga international organizations tulad ng United Nations. Kahit na marami itong limitasyon, nagsisilbi itong isang plataporma kung saan maaaring mag-usap at magnegosasyon ang mga bansa. Sa pamamagitan ng diplomasya, maraming potensyal na digmaan ang napipigilan bago pa man ito sumiklab. Ang mga lider ng mundo ay patuloy na nagkikita at nag-uusap para maibsan ang mga tensyon. Pero hindi ibig sabihin nito ay dapat na tayong maging kampante. Ang mga nangyayari ngayon ay seryoso. Ang tinatawag na gray zone warfare ay laganap
Ito ay mga aksyon na hindi maituturing na direktang giyera pero nagdudulot ng pinsala tulad ng cyber attacks, disinformation campaigns o pagpapakalat ng peking balita at economic pressure. Halimbawa, ang pag-atake sa mga computer system ng isang bansa para guluhin ang kanilang power grid o banking system ay isang uri ng modernong pakikipaglaban. Ang paggamit ng social media para impluwensyahan ang opinyon ng publiko sa ibang bansa ay isa ring sandata. Kaya ano ang dapat nating gawin bilang mga ordinaryong mamamayan? Mahalaga na maging mapanuri tayo sa mga impormasyong natatanggap natin. Sa panahon ngayon, napakadaling magpakalat ng fake news na layuning maghasik ng takot at galit. Laging i-verify ang sources ng balita. Huwag basta-basta maniwala sa mga post na nakikita online. Suportahan natin ang mga leader na naniniwala sa diplomasya at mapayapang resolusyon ng mga alitan. At higit sa lahat, paghandaan natin ang anumang posibleng mangyari sa pamamagitan ng pagiging isang matatag at nagkakaisang komunidad. Ang kasaysayan ay nagturo sa atin na ang digmaan ay nagsisimula hindi lang sa isang malaking pagsabog, kundi sa maliliit na insidente na lumalaki at hindi na makontrol. Ang World War I ay nagsimula sa pagpatay sa isang archduke. Ang World War II ay nagsimula sa invasion ng Poland. Ngayon, ang mga tensyon sa Ukraine, Taiwan at Gitnang Silangan ay mga potensyal na spark na maaaring mag-apoy. Sa kabuuan, habang ang mga kasalukuyang tensyon sa mundo ay nakakabahala at may potensyal na lumaki, malayo pa tayo sa isang full-blown World War III sa tradisyonal na definisyon nito. Ang takot sa pagkawasak ng lahat, ang pagiging konektado ng ekonomiya at ang patuloy na pagsisikap sa diplomasya ay mga malalaking hadlang. Gayunpaman, ang mundo ay nasa isang napakadelikadong sitwasyon. Ang mga proxy wars at gray zone conflicts ay ang bagong mukha ng pandaigdigang alitan. Ang pinakamahalaga ay ang pag-unawa natin sa mga isyong ito. Huwag tayong magpadala sa takot, bagkus ay gamitin natin ang kaalaman para maging handa at maging bahagi ng solusyon kahit sa maliit na paraan. Ang kapayapaan ay isang bagay na pinagsisikapan, hindi isang bagay na basta na lang nandyan. Maraming salamat sa panonood. Ano ang opinyon nyo dito? I-comment nyo lang sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang diskusyon na tulad nito. Hanggang sa muli!